Ibinida ng Guinness sa mga bagong world record na itatampok nila sa kanilang libro sa susunod na taon. Tulad na lang itong mapapanood nyo ito. Pinakamaraming aso na sabay-sabay na nagja-jumping rope. Ayos ha. 13 aso po yan. Galing sila sa isang circus sa Japan. Ito naman po ang inirang na tinatawag na most elastic woman. Ayan, para siyang si Houdini. Kaya niyang pagkasyahin yung buong katawan niya sa loob ng isang taon na yan, oh. Samantala, 453 butas naman sa mukha ang nagluklok dito sa lalaki itong pakikita namin sa inyo bilang tinatawag na most fierce man. Pinakaturok na lalaki sa buong mundo. Halos 4 na pulgada naman po mga kapuso. Ayan, no? Ang haba ng dila ng babaeng yan. May mga bagong world record din na pinakamalaking afro. Ayan, no? Hindi lang pilukay ang mga... Ayan, pinakamalaking violin. Tinutugtog, oh. Kaya lang, 2 sila dapat. 3 pa pala. Tuloy ang ating Department of Justice sa pangangalap ng mga salaysay at ebidensya sa umano'y dayaan ng eleksyon noong taong 2007. Kanina, iniharap ng DOJ ang 2 nilang bagong testigo. Nakatutok si Jamsi Sante. Iniharap ni Justice Secretary Laila De Lima ang 2 bagong witness sa umano'y dayaan noong 2007 senatorial elections. Sila ay sina nooy North Cotabato Acting Provincial Election Supervisor Yogi Martirezar at nooy South Cotabato Acting Provincial Election Supervisor Lilian Suan Radam. As early as 2007, we would have come out already with what we know, but it under threat to our life and our family. Ayon sa kanila, sabay-sabay daw kinausap ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa Davao City bago mag-eleksyon ang mga provincial election supervisors at regional election directors kasama na silang 2. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Suan Radam na inulit daw ni Abalos ang nauna ng instruction sa kanila na siguruhin ang 12-0 na panalo ng mga kandidato ng Arroyo administration sa ilalim ng Team Unity. Para magawa ito, bibigyan daw sila ng mga blankong election forms na may kaparehong serial number sa mga forms na ibibigay sa kanila para sa canvassing. Sabi din ni Martirezan na idiniin ni Abalos na ang utos ay galing sa Malacanang. They were always mentioning Malacanang, but no particular name or whoever in Malacanang, just always Malacanang. Kinalauna na bago daw ang utos at ginawa na lamang 8-4 pabor sa 8 miyembro ng Team Unity. Pero itinanggi ni Abalos ang paratang ng 2 bagong testigo. Natanggal daw sina Suan Radam at Martirezar sa pwesto at kanyang pinaimbestigahan dahil sa mga discrepancy sa mga piniresentan nilang dokumento noong canvassing. Pre-measure sila na gawin yung mga dokumento. They were made to sign extra copies of the COCs with supporting statement of votes by municipality. Kasama sina Suan Radam at Martirezar sa mga sinampahan ng reklamong election fraud ni Senador Coco Pimentel noong 2007. Kanina, nakipagpulong si De Lima kay Pimentel para pag-usapan ang kaso at sabihing nasa ilalim na sila ng Witness Protection Program. Dawit din sa affidavit ng 2 si dating Justice Secretary Alberto Agra na nooy legal counsel ng Team Unity. Sabi ni Martirezar nang kumalat sa media na nagkaroon ng dayaan, kinatagpo daw siya ni Agra at sinabi pa nitong paano yan, nahuli tayo. Saka sinabing si nooy Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na umano ang bahala sa kanila. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Congresswoman Arroyo at Agra. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 oras. Up next, American Idol Season 10 finalists. Halos walang kapaguran sa kanilang TV guesting. Phil-Am na si Tia Mejia at si Hailey Reinhardt makakapanayam live. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras.